Ito naman po, nagja-jogging na naman tayo para naman siyempre physically fit, yung talagang kailangan natin. Kaya medyo andito tayo sa along Mandaluyong to, sa may Greenfield. Okay, so eto, paano tayo makakaipon na kumikita pa? Yan, alam nyo, may mga way, lalo sa mga trabaho, especially sa security, kasi sa detachment, kasi madaming guard eh. Kasi kami sa detachment namin, medyo kami, almost 17 ang aking manpower Pero kung may reliever, abot kami ng 18 or 19, ganyan. Ngayon, ano yung pwede mong gawin doon? Doon pala makakreate ka na. You can save and at the same time, nakakatulong ka na. Number one kasi ang isipin dapat, makatulong tayo sa papanong paraan. Sa mabuti syempre. Ngayon, mag-iipon kayo. Tapos, kumikita pa. Syempre, kailangan kasi alam nyo, paano ka naman, ang negosyo ba? Hahayaan lang pag nag-put up ng business yan or something ganito na hindi sila mag-grow. Siyempre mag-grow para ang unang idea niyan makatulong ako. Di ba? Solution sa problema yan eh. Ang dami natin narinig sa vlog yan, totoo naman. Magkakaroon ka dapat ng solution sa problema. Sunod na yung mag-earn ka. Ngayon, doon sa mga security personnel, lagi kong tinatopic kasi nga, nasa security industry po tayo. Gusto ko ma-enhance, ma-enlighten yung ating mga magigiting na security personnel na talagang magdamag, nakabantay, talagang sobrang 12 oras, hindi ganong biro ang pagtatrabaho ng 12 hours, 8 hours nga lang di ba minsan nagigiba na yung iba, nagpapahinga talaga, how much more yung 12 hours. Kaya bigyan naman natin ng mahalagang pundasyon ang mga security personnel natin na magkaroon sila ng pagpapahinga din habang di naka-duty, bigyan natin ng time. Hindi naman po yung mga robot na talagang walang kapahingahan. Okay lang, robot nga ako, nasisira din pag sobre, di ba? Tayo pa kayang tao, di ba? So, i-assist natin. Okay, wag naman abusuhin din ng mga security guard kung binibigyan ng pahinga, sobra-sobra naman. Okay, so, paano tayo mag-ibig? Yung kailangan kasi dapat, sa isang detachment, meron kayong gagawing isang sitwasyon na nakakatulong kayo sa mga. Kasi ang problema ng mga guard, alam natin, walang pamasahe, yan, walang pangkain, kasi nga, they are not physically enhanced dun sa kanilang financial literacy. Hindi nila natatouch. Kaya ewan ko ba kung bakit walang mga seminar pag sa mga, hindi napapanood ko lang ito idea ko lang naman. Hindi naman ibig sabihin na inaano natin. So talaga naman ganon. Sana naman merong about financial literacy na tinuturo ang mga agency sa mga security personnel. Pwede naman yung pag-enhance ng trabaho, okay yun, that's good. Pero titingnan po natin, kung ang isang tao walang pera, mag-iisip yan na ano yung kinabukasan sa family niya, ganito, are you sure matututo yan? A-attend na seminar yan, physically but mentally, nakalipad ang utak niyan. Siyempre, ikaw ba naman si Bunso walang gatas? Magsi-seminar ka ng buong araw, tapos gutom pa, hindi pa pakakainin. So dapat pag nag-seminar, pakainin muna kasi kailangan ng laman ng sikmura niyan para yung utak niyan gumana, kasi that is the fuel di ba? Hindi pag a-attend agad, wala malang kape, wala malang ganito. Dapat kaya nga one time nasa iba akong agency pa, pag kami na ayoko lang banggitin agency, sobrang galing nun kasi nung nag-seminar kami doon, ang number one nilang ginawa is pinakain kami. Yun muna, bago ka dumating kakain ka talaga, hindi pwedeng hindi. At dapat pag nag-start, kompleto na at nakakain na. Kasi, yun yung totoo naman di ba kasi pag gutom ka, kahit naman sino kahit nga ikaw mag-jogging ka, pag gutom ka, medyo napapagod ka agad kasi wala ka ng energy, na-burn na. Diba? So, kailangan, yun po dapat. Ngayon, doon sa pag-iipon sa detachment, gawa kayo ng sharing. Yan, tapos, pwede kayo magpahiram sa mga member. Tapos, may siyempre dagdag kahit 10%. Kasi kikita yung lalago. Yan po ginagawa po namin yan sa detachment namin. And meron kaming policy. Siyempre, ang aim namin dito, kasi ayoko yung mga security personnel ko na utang dito, utang doon, minsan sa mga tenant, umuutang, di ba? Tapos hindi magbabayad, aalis. So, nakakahiya. Di ba? Parang bababa ang kalidad ng mga security guard pag ganyan. So kami meron sa amin sila manghihiram, pero member din sila dapat. Diba? Pag hindi ka member, pwede naman iko-communicate ka. Aralin natin sa mga cooperative, ganyan naman i-design nyo doon. Dapat malinaw ang sistema para hindi magkaroon ng problema. Before, nagka-problema kami nung una, talagang ganon. So inaral ko ano pa yung dapat gawin. So pangalawa, okay, nag-grow na. Nagkaroon na kami ng hatian
last May, kasi every 6 months namin pinahati-hati yung pera. Pwede mo i-pull out lahat o pwede mong i-roll, ganun po. So until now meron po kami, kaya nagiging maayos. So gawan na po natin yon, at sigurado po for sure na mananatili po yung inyong maayos dun sa detachment. At higit sa lahat, magkakaroon ng kampante yung mga tao natin. Pag nawalan, may lalapitan, hindi nyo mag-iisip ano ba yung dapat gawin. Minsan napupunta dun sa maling kaparaanan.